Magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina pong umaga, ang atin pong naging tagapagsalita ay si Reverend Marlino Samonte ng UCCP Batangas City. Madami po tayong bisita kanina na madaming kasama si Pastor Samonte sa kanyang pagparito. Tingnan po natin sa buwan ng July ay ito po ay Rural Life Month. At sa July 5 po ay meron tayong mega fellowship sa inaanyayahan po yung mga 60 and above. Mga Magil Elderly Group Association. Ganon din po, inaanyayahan ng mga kalalakihan. May meeting po sila sa July 6 at 2 p.m. At sa linggo po, Communion Sunday, after the worship, we have a meeting with our conference ministers, all presidents of CROs, and chairpersons of boards with Pastor Gaspar. And also, the chairperson of our church council are invited to attend. Pagkatapos po, sa July 9 po, magdadala ng communion ang mga elders sa mga may sakit nating kapatiran. At inaanyayahan din na umattend ang mga kababaihan sa Koinonia, gaganapin po sa July 13 at 2 p.m. Meron din pong choir practice with Brother Nico de Ocampo. At sa July 14, meron pong Rural Life Sunday. At sa July 20, inaanyayahan po ang mga kalalakihan, mga kababaihan, lahat po ng may gustong tumulong sa paglilinis sa ating iglesia dahil malapit na po ang ating 101 years anniversary celebration ng Magil sa July 28 po gagawin. Ang atin pong speaker sa ating anniversary, ang atin pong Bishop Arthur Asi, ang dati nating pastor dito sa Magil. Ganun din po ang mga nagdiriwang ng birthday nila ngayong araw na ito. Sina Jasmine Viray, Reniel Dalion, Christine Webel, Pongyan. Siya po ay ngayon ay nasa ospital naka-confine. At si Tyrone Joshua Sadyosa. Ganon din po, pinaabot po ang pakikiramay sa sambayan ng ating kapatid na Salvador Dacer Sr. na pumanaw na noong Hunyo 25, 2013. Siya po ay inihatid na sa kanyang huling hantungan noong Biyernes. Gayon din po ang pakikiramay sa sambahayan ng Orbe sa pagpanaw ng kapatid na Pedro Orbes Jr., ito po ay kapatid ng ating Tita Mila de Castro. At siya din po ay inihatid na sa huling hantungan noong kahapon, Sabado. At ganun din po, nakikiramay din po tayo sa sambahayan ng kapatid na Delia Del Mundo Pabilane. Siya po ay sumakabilang buhay din kahapong umaga. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa kanilang tahanan sa Cavite. At ang cremation ay sa Huwebes, July 4. Ang namayapang Delia ay kapatid po ng ating Elder Eddie Del Mundo at lay worker Ben Del Mundo. Ngayon pong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang ating partnership ika-21 partnership anniversary between the STC UCCP and Duisburg, Germany. At yung pong covenant ng partnership natin ay ginawa ang kauna-unahan pong signing ng covenant o partnership
between the Duisburg and STC UCCP ay ginawa po sa UCCP Unisan noong April 26, 2003. At this covenant of partnership was signed by Reverend Christoph Radbroch and Reverend Arthur R. Asi when Reverend Asi was still the conference minister of Southern Tagalog Conference. At ito po ang nilalaman ng covenant of partnership ay basahin na lang ninyo ang nakalagay po sa inyong liturgy, yung nilalaman ng ating covenant of partnership of Church in Christ, Duisburg Sud, and STC UCCP. At yun pong paglagda doon sa Unisan, sa UCCP Unisan, ay dinaluhan din po ng ating Bishop Eliezer Pascua of UCCP, Southern Tagalog Conference, at ang present din po doon ay ang mga German representative, katulad po ni Sabina Brotigam ng Duisburg Conference. Patuloy po ang suporta ng ating partner conference sa Germany at tinutulungan nila ng financial na pangangailangan ang ating mga early childhood care and development programs. Ito pong ACCD, ito po yung mga daycare centers natin na ating patuloy na tinuturuan ang mga kabataan. Ang mga kabataan pong tinutulungan natin dito sa ACCD ay hindi naman natin mga members ng UCCP. Ito po ay hindi lamang po pagtuturo sa mga kabataan, meron din po tayong feeding program na ginagawa. At kaugnay po nito, patuloy din po ang pagpapadala ng ating partner sa Germany ng financial support sa atin. At kaugnay din po nito ay sila din po ay nagpapadala sa atin ng mga German interns. Kung maalaala niyo po, tayo po ay nagkaroon ng German intern, si Till Christophsik ay nado na po sa Germany. At ang kapalit niya ay si Lars Dinklage. Si Lars po ay mananatili dito sa atin sa Southern Tagalog Conference hanggang August. Si Lars ngayon ay nasa pangangalaga po ng ating Bishop Arthur Asi sa South Luzon Jurisdiction. Ang opisina ay sa Los Baños, Laguna. At ngayong araw pong ito, si Lars ay pupunta sa Mindoro upang siya ay makilahok sa mga Mangyan community doon sa Mindoro. Babalik po si Lars dito sa end of July. Sa anniversary natin, makakapiling na po natin dito yung ating intern na si Lars Dinklage. At pagkatapos po ni Lars, ay meron po tayong darating na bagong intern sa September. At ngayon po ay babae ang ating magiging intern. Siya po ay si Deborah Bayrech. Ang ginagawa po ng mga German interns sa atin ay sila po ay nag-a-assist sa ating mga ECCD. Tinutulungan po nila ang ating mga teachers na magturo ng mga subjects. At sa kasalukuyan po ay meron din po tayong exchange youth volunteer sa Germany. Sa katauhan po ni Priscilla Gessi o Sunshine Pascua Quezon. Siya po ay ang may bahay ng ating music director na si Leo Quezon. Si Sunshine po ay umalis papuntang Germany noong April at mananatili sa Germany ng 1 taon para sa kanyang volunteer mission doon bilang exchange intern natin. Noon pong nakaraang September 12 to 26,
2012, nagkaroon kami ng pagkakataong makapunta sa Germany upang dumalo sa ika-20 anibersaryo ng STC Duisburg Partnership na ginawa sa Salvator Church sa Duisburg, Germany. Ang kasama ko po na pumunta sa Germany noon ay ang ating conference minister, si Reverend Rachel Hernandez, ang kanyang asawa na si kapatid na Joram, at ang mag-asawang Reverend Junwell at Virgie Bueno. Tumigil po kami doon at napag-usapan ang pagsuporta ng ating partner. At nagagala kami sa mainit nilang pagtanggap sa amin doon at kalakip ang assurance na patuloy nilang susuportahan ang mga projects natin sa Southern Tagalog Conference ng UCCP, sa mga daycare centers natin sa Bondok Peninsula at dito sa Kapatagan. Atin pong patuloy na ipanalangin ang pagkakaisa ng 2 conferences na ito. Ang atin pong sariling atin, ang Southern Tagalog Conference ng UCCP, na pinangungunahan ng ating Conference Minister, Rachel Hernandez, at ang Duisburg Conference sa Germany, na pinangungunahan ng kanilang Conference Minister na si Reverend Armin Schneider. Patuloy po natin itong ilakip sa ating panalangin na patuloy po nila tayong susuportahan sa atin pong pagkakawang gawa sa mga kabataan na nag-aaral sa ating mga ECCD kahit po sila ay hindi natin mga members. Dahil yung mga kabataang nag-aaral po dito ay mga kabilang sa mga indigent members of our society na hindi nila maka-afford ng pag-aaral sa eskwelahan. Yun po lamang ang aking binabalita, kaya po tayo nagdaraos ngayon ng UCCP STC Duisburg Partnership Sunday. Maraming salamat po. Tayo po ay sama-samang manalangin. Nakalaki po sa inyong liturgia ang panalangin ng pagkakaisa. Panginoon, dalangin namin, palakasin mo ang aming hangarin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Dahil sa aming kultura, turuan mo kami na maunawaan ang bagong paraan patungo sa pagkakaisa. Ihanda mo kami simula ngayon na gawin ang lahat ng bagay na makakasama patay sa inaasahan sa amin ng aming pananampalataya at paano namin isinasabuhay ito. At ihanda kami sa pakikipagkaisa kasama ang aming mga kapatid kay Kristo. Sa gitna ng pagkakahati na kapagpapahina sa atin, pagalingin mo po kami. Sa gitna ng pagpapagalingan na naghihiwalay sa amin, gawin mo kaming magkakasama. Sa gitna ng magwawalang bahala, nagbubunga ng pader sa atin. Ipagkaloob mo sa amin ang pagkakaibigan. Sa gitna ng pagkakaiba-iba, humahati sa amin, tupukin mo kami ng ningas ng iyong banal na Espiritu. Tinawag mo kaming muli para sa isang sangkatauhan. Ipagkaloob mo sa amin ang pangitain, pagkakaisa sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang pangitain ng bagong sangkatauhan. Upang sa pagkakaisa sa iyong pagkakatawang tao, aming mapaglingkuran ang isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na manlilikha, manunubos at tagapag-alalay, pinapupurihan ka po namin sa oras na ito at pinasasalamatan dahil sa kami ay narito sa iyong bahay dalanginan upang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa amin pong paglapit, O Diyos, amin pong ipinahahayag ang aming mga pagkukulang, pagkakasala,
na malimit naming magawa sa araw-araw. Inihingi po namin ng kapatawaran ang aming mga kasalanan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, sa oras na ito, ang aming Iglesia, United Church of Christ in the Philippines, sa buong Pilipinas. Dalangin namin ang aming mga obispo sa Southern Luzon Jurisdiction sa pangunguna ng aming obispo Arthur Asi. Ngayon din ang Northern Luzon Jurisdiction, Visayas Jurisdiction, at Mindanao Jurisdiction. Mga obispo na namamahala sa kanilang jurisdictional area. Patnubayan mo po ang mga obispong ito na sa kanilang pamamahala sa kanilang mga lugar ay kayo po ang gagabay at papatnubay sa kanila, magpapala sa ng kanilang sambahayan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming Southern Tagalog Conference sa pangunguna ng aming Conference Minister, Rachel Hernandez, sa kanyang malawak na pamamahala sa lahat ng iglesia lokal ng aming Southern Tagalog. Salamat po, O Diyos, sapagkat kayo ang aming Diyos na pinagtitiwalaan na laging sa amin ay pumapatnubay. Kami po ay inyong kahabagan at inyong tulungan sa mga gawaing iniatang inyo sa bawat isa sa amin. Narito po, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, nasa pagamutan at sa kanilang tahanan. Sino man sila, O Diyos, kayo po ang nakababatid na tulungan po ninyo sila at pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid sa iba't ibang bansa, kapatid na Sunshine Quezon, na ngayon ay nasa Germany. Kayo po ang mag-iingat sa kanya at magpapala upang siya ay magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa kanyang buhay. Alam namin ang mga iba naming mga kapatid na nasa iba't ibang bansa ay dumaranas ng mga hirap dahil sa kanilang paghahanap buhay, kaya tulungan po sila at pagpalain, O Diyos, ingatan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya din po dinadalangin namin ang iglesyang ito ng Magil, ang aming pamunuan, Church Council, sa pangunguna ng aming chairperson, Pasita Rañeses, at ang kanyang mga kasama sa pamamahala at pangangalaga sa iglesyang ito. Dalangin din po namin ang aming mga organisasyon, ang United Churchmen, Christian Women Association, Christian Young Adult Fellowship at Christian Youth Fellowship. Sa pamagitan po ng kanilang mga pangulo, kayo po ang gagabay sa kanila. Sa pamagitan niya yung Banal na Espiritu ay kanilang mapamahalaan ng naayon sa iyong banal na kalooban. Nanawa po ang mga kaaniban ng aming organisasyon ay maging masipag sa kanilang paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Idinadalangin din po namin ang aming Magil Memorial School sa panguna ng school board, principal at mga guro, na sila po ay inyong gagabayan sa kanilang mga gawain upang ang paaralang ito ay maging pagpapala sa aming bayan. Dinadalangin din namin ang mga batang nagsisipag-aral at pagsuporta ng kanilang mga magulang. Naway ito po'y maging daluyan ng mga pagpapala at matuto sila at makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo na siyang laging sumasa atin. Dinadalangin din po namin ang aming mga sarili, ang aming mga gawain sa aming paghahanap buhay sa araw-araw. Kayo po lagi, O Diyos, ang susubaybay sa aming lahat upang lahat ng aming gagawin ay maayon sa iyong kalooban, masunod nawa at maghari ang iyong pag-ibig sa bawat isa.
Ikaw po lagi ang sa amin ay sasama. At ang amin pong mga kapatiran na narito sa loob ng iglesia, na iyo pong iingatan ang bawat isa sa amin at inyong gagabayan kami sa aming pananambahan sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang aking Diyos ang magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa maluwalhati niyang kayamanan kay Kristo Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga walang hanggang biyaya na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga handog na ito at ganun din ang mga kamay na nagbigay ng kanilang bahagi, ng kanilang tinatangkilik. Nawa, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit namin sa pagpapalawak ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo sa pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 13, talatang 24 hanggang 30.
Ganito po ang isinasaad. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at ang magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Idagdag nawa ng Panginoon ang pagpapala sa bahaging ito ng kanyang banal na salita.
Salamat po sa awit na handog ng CWA. Yan po ang awiting yan ay inihandog nila sa Panginoon at sa ating lahat. Ngayon po ang ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay isa na namang talinghaga ng ating Panginoon. Ang talinghaga ukol sa masamang damo. Sa talinghagang ito, itinutulad ang kaharian ng langit sa isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit dumating ang kaaway at naghasik din ng masasamang binhi. Magkakasamang tumubo ang mabuti at masamang binhi. Gusto ng mga katulong ng may-ari na bunutin kaagad ang masasamang damo. Ngunit sinabi ng amo na hintay na ang panahon ng pag-aani at baka sa pagbunot nila ng masasamang damo ay mabunot pati ang mga trigo. Ito ang kahulugan ng talinghaga ng masasamang damo. Si Kristo ang nagasik ng mabuting binhi sa daigdig. Ang mga mananampalataya ang mabubuting binhi. Ngunit si Satanas na kaaway ni Kristo ay naghasik din ng masamang binhi. Ang masasamang damong tinutukoy rito ay kamukhang-kamukha ng trigo. Kaya't mahirap malaman kung alin ang masamang damo at hindi. Gayon din sa iglesia ay may masasamang damo. Ang mga huwad na mananampalataya, sila ang mga anak ng masama o mga alipin ni Satanas. Sinasabi nilang sila'y mananampalataya kung kumilo sila'y tila mga Kristiyano. Tumatanggap din sila ng biyayang ulan at araw, tulad ng mabubuting binhi. Ngunit ang totoo, sila'y masasamang damo. Sa talinghagang ito, tinanong ng mga katulong ang kanilang amo, gusto ba ninyong bunutin namin ang mga iyon? Marami sa atin ang katulad ng mga katulong na yaon. Madali tayong humatol, madaling humusga, gusto nating alisin kaagad ang masasamang damo. Ngunit sinabi ni Kristo, huwag. Baka sa pagbunot ninyo sa masasamang damo ay mabunot pa ang trigo. Mahirap siguruhin kung alin ang masasamang damo at kung alin ang hindi. Hayaan na ninyong tumubo kapwa hanggang sa anihan. Itinuturo rito ni Kristo na hindi mawawala ang masama sa daigdig na ito hanggang sa araw ng paghukom. Sa araw na iyon lamang lubusang malulupig si Satanas. Sa araw ding iyon, bubunutin at susunugin ang masasamang damo. Hindi tayo ang dapat bumunot sa masasamang damo o humatol sa iba. Ang anak ng tao at ang kanyang mga anghel ang may karapatang gumawa nito. Sa 12 alagad ay may isang Judas na nagtaksil kay Kristo. Sa loob ng iglesia, ang mga huwad na Kristiyano o nagkukunwaring mananampalataya ay katulad ng mga lobong maninila, ngunit nakadamit tupa. Dapat tayong mag-ingat sa kanila. Suriin natin ang kanilang mga aral. Pigilin natin ang gumagawa ng masama at ituwid ang mga kapatid
na nagkakamali, ngunit hindi dapat nahatulan. May dalawang panganib na kinakaharap ang bawat iglesia. Una, masasamang damo. Pinanghihina nito ang iglesia at ang pananampalataya ng ibang Kristiyano. Kahihiyan ang dulot nila sa iglesia. Ikalawa, ang mga kapatid na gustong bunutin agad ang masasamang damo, gusto nilang linisin ang iglesia at ito ay mabuti. Ngunit ang masama ay ang ugali nilang mapanghatol sa kapwa. Oo nga, at makabubunot sila ng masasamang damo na ilalantad nila ang mga huwad na Kristiyano. Ngunit hinahatulan nila pati ang mga kapatid sa iglesia. Hinahati nila ang iglesia. Mas malaki ang pinsalang nagagawa nila kaysa pinsalang nagagawa ng masasamang damo. Ito ang mas malalim na kahulugan ng talinghaga ng masasamang damo. Ang Diyos, ang anak ng tao, ang siya lamang may karapatang humatol. Sa takdang panahon, pagbubukod-bukurin niya ang trigo at masasamang damo. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Walang anumang maruming makapapasok doon. Pagdating ng panahong iyon, aalisin at sisirain ang masasamang damo. Pagkatapos, susuguin niya ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Kung magkagayon, ang mga matuwid ay magliliwanag na parang araw. Ang mga ilaw sa mundong ito bilang magliliwanag sa bagong daigdig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.